Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, madugo nga insidente nagluntad sa Banwa, Sampavilla kagabi. Drivers ng LTO6 Regional Director gintiro patay sa Barangay Ungka 2, Pavia. Duha ka suspect na dakpan sa Sara, Iloilo. Backrider pilason matapos makabunggo sa truck ang ginasakyan sining motorsiklo sa Leganés, Iloilo. Lalaki nga ginaligar nagapakalimos nagpamuwersa nga magsulod sa isa ka dental clinic sa Bacolod City. Jail officer nga ginatudlo source ng illegal nga droga sa mga nadakpan sa buy-bust operation sa Harwa, ginaimbestigaran na. Kag Tom Rodriguez kag Anjo Pertiera ginbisita ang matahom nga Panay Church antes nagpakigbahin sa hangaway kag linay sa Capiz 2025. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, drivers ang LTO6 Regional Director gintiro patay sang duha ka suspect sa Barangay Ungka 2, Pavia. Daan nga hiligutanon isa sa ginatumod rason. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto live. Jert na tigayon nga maaresto sang kapulisan pinaagi sa dragnet operation ang mag-utod nga suspect sa shooting incident diri sa Pavia, Iloilo. Sa CCTV video nga ini makitaan ang tatlo ka lalaki nga nagatindog sa atubang sang isa ka salakyan. Mati-unti-un pa ginsumbag sang isa ka lalaki ang nagaubang nga lalaki. Gilayon man nga nagabot sang pusil ang isa ka lalaki kag pila ka beses nga gitiro ang biktima. Ang isa nagabot man sang pusil kag nagtiro sa biktima. Bisan natumba na ang biktima, padayon pa ang pagtiro sa mga suspect. Sa isa pagid ka video, makitaan nga nakakulob na ang lalaki kag wala na sang kabuhi. Natabo ang insidente sa sulod sa isa ka subdivision sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo, pasado alas 9 kagabi. Ginkilala ang biktima kay Wilmer Villarosa nga ginapahayag personal driver ni LTO6 Regional Director Gaudioso Hedospan. Ang mga suspect ang mag-utod nga Sunday Jester kag Jessie Machinal nga kasilingan sang amo sang biktima. Sakay sa salakyan, gilayon nga nalagyo ang mag-utod apang nadakpan sa checkpoint operation sa Barangay Aspera, Sara, Iloilo. May mga dugo pang ginasuksok nila nga bayo kag tsinelas ang naaresto apang wala na ma-recover ang mga armas sa mga ini. Corner ang amo ato ka salakyan kag na-flag down kag na papanaog naton ang mga suspect. Kag dito nagkandak kita questioning and nagambal sila nga nagalin sila sa Pavia. Base sa investigasyon sang kapulisan, nagatambay sa gwa sang balay sang iya amo si Villarosa sang ginpalapitan sang mag-utod. Dito nagluntad ang pagkomprontahanay, tubtub na tabo ang pagpangtiro. Daan nga hiligutan-anon ang isa sa ginasundan nga anggulo sa pagpatay sa biktima. Mga personal grudge. Pero kumbaga, i-find out pa natin yun in the course of investigation. Nagpaiway ang mga suspect nga mag-atubang sa kamera apang sunod sa mga ini. Sila ang masami ginatulok sa masakit sang biktima. Kagabi, naimpito na ang mga ini. Duha naman kuno sila kabeses nga nagpa-blotter sa Pavia MPS sang unjust vexation kag grave threat batok sa biktima. Apang sunod sa hepe sang Pavia Police, wala sang record ang biktima. May mga impormasyon sila nga may mga reklamo batok sa biktima apang ini ang gina-validate pa. Ang amay naman sa mga suspect, nakibot sa hitabo. Iya lang kuno nahibaluan ang natabo sang yara na sa Sara Police Station ang duha. Ang istorya ko siya, masungka siya sa police station, Sara. Mamala lang ko niya. Gintinguan sa news team nga makuha ang bahay ni LTO Regional Director Hedospan angot sa kamatayon ni Wilmer. Apang wala ini sa opisina kag wala man nagasabat sa tawag. Ginahikot na sa Pavia Police ang kaso nga murder batok sa mag-utod nga Machinal. Jert, sunod sa Pavia MPS, mabakod ang ginauyatan nilang ebidensya batok sa mga suspect bangod sa mga testigo kag CCTV footages. Natala na naman nga ipasaka buwas ang kaso nga murder. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso Zen Kilantang Sasa.
Sa iban pang balita, backrider pilason matapos nabungguan sa truck ang ginasakyan nilang motorsiklo sa Leganés, Iloilo. Samtang, isa pagid ka backrider patay matapos mahulog sa motorsiklo sa Concepcion, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagtabog sa motorsiklo ang rider kag angkas sini matapos nga mabungguan sang truck sa Barangay Poblasyon, Leganés, Iloilo, kainas ang kaagahon. Sa impormasyon nga nakuha sa news team, ang truck nga ginamaneho ni Salvador Benavides ang halin sa Kalibo, Aklan kag padulong sa Iloilo City. May karga ini nga mga manok. Resulta, nakaangkon sang kasamaran ang angkas ang rider. Pagkita ko siya nagbusida ko siya. Sabi ko siya, mapundo blata na. Galing tumabok siya, nagpurbrek ako, tinalabot kita na, magkakabalabagan ni truck ko. Samtang, ginbawian naman sa kabuhi ang 16 anyos nga babae matapos mahulog sa ginasakyan nga motorsiklo sa Barangay Macalbang, Concepcion, Iloilo. Base sa investigasyon sang kapulisan, idulong konta ni ini sang iya nobyo pauli sa ilabalay. Apang samtang yara sa lubak-lubak nga bahin sang dalan, nagumpok ang motorsiklo kag nagtabog ang babae. Wala makasuksok sang helmet ang biktima kag nakaangkon sang patal nga pila sa ulo. Pero nadagdag niya ang bayi, muna itanaan sa iya nga pag-ikot sa iya ulo sa simito. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo kin nga salamat. Lalaki nga ginapahayag nagpakalimos, nagpamilit nga magsulod sa isa ka dental clinic sa Bacolod City. Pagpanulod-sulod sa mga nagapakalimos sa mga establishmento ginatutukan na sa otoridad. Yaring balita nga itong gintutukan. Masako mga staff sa isa ka clinic sa Barangay 38 Bacolod City sang tinalikdan niya March 28 sang hinali kuno nagsulod ang isa ka lalaki nga ginapahayag nagapakalimos. Sunod sa isa ka staff, ginatagan pa sini sa tinapay apang ginhaboy sini. Makita sa sini nga video nga nagatindog sa kilid sang treatment room ang lalaki. Ginsaway ini sang gwardiya apang nagapamilit nga magsulod sa kwarto. Baka pinaka beses kuno ini nga nagpamilit nga hatagan sa kwarta sa iyad dala nga sobre. Plano yung hindi masulod sa inyo sa wise sa sumupod ko nga hindi na pwede kay treatment room na da. Nga ma-measure gisaya nga dapat tagaan gisaya. Nangakig siya sa akon. Tapos gadiman sa nga kundi matagan nga pangakig sa. Hindi kuno amo ini ang unang ation nga nagapanulod-sulod ang lalaki sa mga establishmento. Ayun, kapamilit ko siya kapangayo kayo sa mo. Nagkasala-sala bala, sir. O dapat kina siya sa wayon kagano sir, report or papuliyon sa iya lugar. Wala na. Ginreport sang tagdumalahan sa kapulisan ng insidente. Sunod sa Anti-Mendicancy Task Force sa Bacolod City LGU, madamo na support nga napalabot sa ila talatapan angod sa puwersa nga pagpakalimos sang nasambit nga lalaki. Amo gid complain about sa certain lang nga amo sina nga person bala nga individual. Bumayara siya kuno something balisong kung hindi maghatag ginapaho, gina-threat niya. Posible kabahin kuno ini isang grupo sa mga badyaw nga nagaliho-liho sa syudad. Nagapakig-angot na ang DSSD sa kapulisan agud makitang lalaki sa video kag mapabalik sa ila lugar. Opod, Kirinod Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Pagpanghangkat sa seguridad, kakakulang sa mga gamit sa Municipal Bantay Dagat sa Nguton, mayor nga rason sa kapaslawan nga mapauntat ang illegal fishing sa banwa suno sa isa sini ka miyembro. Si John Sala nakatutok, eksklusibo. Ginako sang isa ka miyembro sang Municipal Bantay Dagat ang pagluntad sang illegal fishing activity sa baybayon sa banwa sa Uton. Kung pasugtan lang kuno sila kuntani adlaw-adlaw nga magapatigayon sang pagpatrolyang bantay dagat suno sa isa nila ka miyembro nga si Manong Jose. 12 tanan ka mga bantay dagat ang yara sa banwa sa Uton kag nakaschedule ang ilang pagpatigayon sang operasyon. 4 ka miyembro sang bantay dagat kag 2 ka pulis ang nagaupod sa ilang pagpatrolya. Makadabot gidiri sila. Nadakpan niyo sila. Ang lambat lang. Kaya pakita nila sa amon, gintabtab nila. Gintabtab. Gaglagyo na sila. Apang pagpanghangkat kuno para sa ila ang kakulang sang gamit kag kahangawa sa ila seguridad. May tiun man nga nasiplatan na nilang mga iligalista sa lawod apang madasig ang mga ini nga nagapalagyo. Ang mga trolling, may mga armas na sila ya, kompleto na sila sa mga ano. Yung bantay dagat, way man isyo. Nga kunano na ya.
Sino sa Iloilo Provincial Government magluwas sa negatibong epekto sang troll fishing sa palabuyan sa mga manugpangisda, ang illegal nga sahi isang pagpangisdang may dakuman nga halit sa aquatic resources. Ang iya sinilambat nagaguba sa aton nga coral reefs kag ipan pa nga mga ara sa dalom sang tubig. Kag wala ini sang pili kay ti nagaguyod ini kinakaras niya ang aton bottom no sang aton baybay. Wala ini pili hasta si Milia makuha niya sini, no? So very destructive ini. Liwat kay tingwa sa news team makuha ang bayin sang alkalde sa Banwa sang Uton apang masako kuno ini sa gihapon suno sa iya staff. Nagpamalibad man ang Municipal Agriculture's Office nga maghatag sang pahayag. Upod kay Hans Discerto, John Sala. 1 Western Visayas. Kapuso Stars, nagdala sang dugang aduag kagkasadya sa Grand Coronation Night sang hangaway kaglinay sang Capiz 2025. Si Cesar Dales nakatutok. Kada tuig ginabantayan ang maninuagon nga selebrasyon sang kultura kag kasaysayan sa probinsya sa Capiz, pinaagi sa Capistahan Festival. Ang ining appeals na experience sa Kapuso Stars nga nakifiesta. Welcome to the province of Capiz, the home of Capistahan. First stop ni Tom Rodriguez kag Anjo Pertera ang makasaysayan nga Santa Monica Church ug sikat sa tawag nga Panay Church. Tama, gaya na lang dito sa Santa Monica Church kung saan makikita ang Panay Bell. Ito po yung mga kapuso, itong malaking bell na ito. Ito lang naman ang largest Catholic church bell dito sa Asia. After a quick tour, diretso na sila sa Capiz Gymnasium para sa Coronation Night ang hangaway kaglinay sang Capiz 2025. Isa sa mga nagserbi nga host si Anjo. Hangaway kaglinay sang Capiz 2025. We will find out in a bit. Nangin judge naman si Miss Universe Philippines 2016 kag GMA Sparkle artist Maxine Medina. Halin sa swimsuit. Tugtog sa pagrampa, suksok ang barong interno, all out ang performance ang 14 kahangaway kag 15 ka mga linay candidates. Feel na feel naman ito ang mga song number para sa candidates, pati sa fans nga nagupod man sa pagkanta. Ginkurnahan bilang hangaway kag ninay sang Capiz 2025 Sunday Grant Boone sang Rojas City kag Niña Michaela Amantes sang Tapaz. Very thankful ako na napasama ako dito sa hangaway kag linay sang Capiz sa na-serenade yung mga kandidato nila. And it's good to know na this is their prestige pageant. Tapos important din yun na malaman ng national TV. Sobrang sa ibang klase yung pagtangkap ng mga kapisnon, mga kapuso natin dito sa Capiz. Maraming salamat po sa inyo. Samtang kinitay kitabuas sa Kapuso Fiesta, kaupod sa Lolong Pangingi, Maynila, Paul Salas, Carla Abellana, Luke Conde, kag Hannah Priscillas. Mga kapuso, it's time to have fun and celebrate Capistahan 2025. See you po sa Kapuso Fiesta at 10:30 p.m. sa Pueblo de Panay, Rojas City. Magkita-kits tayo para sa Kapuso Fiesta. Tomorrow na po yan. Upag kay Marvin Lauderes, Pass or Dallas? 1 Western Visayas. Mga kapuso, himuon nga one-way ang porsyon sang Isnart Street sa Iloilo City proper halin sa corner Aldeguer Street. Tubtub sa Rizal Street, sumugod Abril 9. Iniagutagaan sang ligwa ang restoration sang fasad sang Iloilo Central Market. Ang mga salakyan halin sa Rizal Street ang hindi na maka-right turn padulong sa Isnart. 7 ka ruta sang PUJ sa maapektuhan sa ipatuman nga traffic scheme. Magabutang sang railings kag traffic signages ang Iloilo City TTMO. Magalawig sang 2 ka bulan ng partial road closure. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Rider patay sang nasagairan sang fuel tanker ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa Bacolod City. Yaring balita nga aton gintutuka. Nagahilibion ang maghimata sa atubang asang dugoon nga lawas ang rider nga si Anthony Aguas, 40 anyos sa tunga sa Bacolod Murcia Road kagabi. Kaluhol sa mga bata, yung kapusong pang-asawa. Papauli na sa Barangay Visa Alegre ang biktima sang nasagairan sang fuel tanker nga ginamaneho ni Alvenerio, 35 anyos. Nagaskwat ani sila. So ang motor, ma-overtake siya tani, naging ko yung lane sang truck.
Aksidente ini nga nalapakan sang fuel tanker. Patal nga pila sa ulo kag dughan ang gintunaan sa kamatayon sang biktima. Wala na naghatag sang pahayag ang driver sang truck. Ginahulat pang desisyon sa pamilya kung magapasaka sang reklamo batok sa driver. Panugyan sang kapulisan sa mga motorista. Maghalong kita sumusa dala nun. Ilabi na kita nga nagapakato kita sa Kwarisma o na Semana Santa. Mostly sa mga traffic accident daw ka-pangit daw kadamo. Opod, Quirino Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ginaimbestigaran sa karon sang Tubungan Police ang report nga gin-hold up sang duha ka suspect ang driver kag pahinante sang isa ka delivery van sa barangay Teniente Benito, Tubungan, Iloilo. Sunod sa pahayag sang driver kag pahinante sa kapulisan, padulong sila sa Leon sang golpeada sila nga ginparahan sang duha ka lalaki nga ginapahayag may armas. Nataban sa mga suspect ang bag nga may unod nga kwarta. Matapos ang insidente, nagdiretso sa Leon Police Station ang driver kag nagreport. Ginaligar nga naglapo sa masobra 50,000 pesos ang nakuha sa mga suspect sa mga biktima. Wala pa rin kami may nakita nga individuals nga taga-diri niya ang nag-hold up. Kaya sunod sa ato ng biktima, wala man niya nag-declare nga nag-hold up, kinatag man lang nila yung bag. Sa iban pa nga balita, groundbreaking sang Iloilo Integrated Waste Management Facility sa Ingore, La Paz, ginpatigayon na subong adlaw. Apang pila ka mga residente sa barangay padayon nga nagakabalaka. Si John Sala nakatuto. Nagasuprera sa Sinosity si Nanay Diday. Bangon sinina budlayan siya kung kaisa maginhawa. Gani sa ini sa mga nagakabalaka sa proyekto ng Iloilo Integrated Solid Waste Management Facility sa ila barangay. Ilabi na nga ang balay sini ang nahamtang sagwa mismo sang pasilidad. May Sinos ko delikado na kay ti ang baho bala. Tigaling kay ti kung nila man nagusto yun wala tamay mo. Si Manang G naman ang may mga kabataan nga sensitibo man sa polusyon. Pangud madayon na ang proyekto, hindi lang kunukuntani sila mahalitan. O siguraduhan lang na hindi maepektuhan ng mga kabataan, tapos mga pumuluyo, tapos matagaaman nila ba ubra ang pumuluyo diri. Kaya na sang agagin patigayon ng groundbreaking sa proyekto. Lakip sa solid waste facility ang isa ka materials recovery facility sa diin kinaseparar ang organic kag non-organic nga basura. May anaerobic digestion biogas plant man nga nagagamit sang organic waste para makaproduser sang 3.5 megawatts nga renewable power. Ini ang gamiton sa ginaplano nga ipatindong nga desalination plant nga mga-supply sang tubig sa syudad sang Iloilo. May ara man ini nga isa ka refuse-derived fuel production nga magaproseso sang non-organic waste nga mangin mas matinlo ang alternatibo sang fuel. Manumduman nga nagpabutsyag sang pagpang-alang-alang ang isa ka environmental group sa negatibong epekto nga mahimo idulot sang proyekto sa Dunong Mangad kag ikaayong lawas sa piyak sang pagkabalaka sa mga residente pasalig sang Iloilo City Government nga safe kag wala sang dapat kabalakan ang mga ini. Enclosed na siya, para siya sa isulod ng isa ka facility nga hindi siya magwa, hindi siya magbaho. It will not be exposed sa atong environment. So, wala siya sang effect no sa atong environment because ara siya sa sulod sa facility, no? Upo kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Naangkon sang Iloilo Doctors College ang 100% passing rate sa March 2025 Medical Technologist Licensure Examination. Base sa resultang ipagawa sa Professional Regulation Commission, lunsay nakapasar ang 32 na examini nagikan sa IDC. Mataas man ang passing rate sa iban pang eskwelahan sa Iloilo City nga nagatanyag sang abong nga kurso. Ang Central Philippine University nakatigayon sa 87.4% nga passing rate. Samtang University of San Agustin ang may passing rate nga 81.3%. 80.26% ang passing rate sa bugos nga pungsod. Nagpanguna sa pasinawan si Jerry Andre Arbotante sa Velis College sa Cebu City nga may board rating nga 92.3%. Ginpasaka na sang kaso ang 18 anyos nga suspect sa pagpanghimulo sa 14 anyos nga dalagita sa New Lucena, Iloilo. Suno sa New Lucena Police. Matapos mabaton ang resulta sa medical legal examination, gileon nga ginfile ang kasong rape bato kay alias Dexter. Patay ang 33 anyos nga si Johnny Montoya matapos ginlutang sang 3 ka mga lalaki sa Sitio 5, Barangay 11, Gawahon, Victoria City. Suno sa kapulisan, may ginahitso nga settlement sa barangay ang pamilya ni Montoya sang natabo ang pagpanglutang. Away sa duta ang ginalantaw nga motibo sa mga suspect. Na-recover ang 3 ka basiyo sang 45 kalibre nga armas lutang sa lugar.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Investigasyon sa jail officer nga ginatudlo source ang illegal nga droga sa mga nadakpan sa buy-bust operation sa distrito Sangharo, ginsuguran na. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagapatigayon na sa investigasyon ng Bureau of Jail Management and Penology Region 6 angot sa ila personnel nga na-assign sa Dumangas District Jail nga ginatudlo nagasupply sang illegal nga droga sa magkarelasyon nga Sanday Hazel Losare kag Jose Ariel Brito nga nadakpan sa buy-bust operation sa Balantang Haro. Sunod sa BJMP 6, isa ka lalaki nga jail officer 1 ang ginatudlo supplier sa mga suspect. Tuig 2022 ini nagsulod sa serbisyo. Base man sa pagpangusisa sa ahensya, detained ang utod sang personnel sa BJMP Barotac Viejo District Jail bangod sa kaso sa illegal nga droga. Nagpatigayon na sang Greyhound operation kag drug test sa mga personnel sa Dumangas District Jail. Tanan nga personnel ang ginaimbestigaran, lakip na ang jail warden. Gina-check rin natin isang whole nga management tanan nga personnel dito sa Dumangas District Jail. Sa mga allegations, wala man sing pinapinpoint iban pagid nga personnel nga na-assign sa Dumangas District Jail except sa itong Jail 1. Sunod sa Iloilo City Police Office, nagapabilin sa gihapon nga problema sa illegal nga droga sa syudad. Dako man ang pagpanghangkat sa law enforcement agencies sa pagbantay sa mga port of entry sa syudad. Sa first quarter sang tuig 2025, naglabot sa 45.1 million pesos ang balor sang illegal drugs nga nakumpiskar sang ICPO sa syudad. Nakita naton nga ang Iloilo City sa gihapon isa sa mga target nila nga ipadayunan ang pag-proliferate sa illegal drugs kang sa illegal drug trade. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Duha ka high-value target aresado sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa Bacolod City. Isa sa mga subject kinatudlo nga nagtiro patay sa isa ka lalaki sa Barangay 2. Nakatutok Aileen Pedreso. Sobra 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskara sang kapulisan sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay 2, Bacolod City pasado las 11 kagabi. Arestado Sanday alias Wawa, 27 anyos, kag alias Boy, 32 anyos, nga lunsay high-value target. Sunod sa kapulisan, magluwas sa illegal nga droga. Si alias Wawa ang involvado man sa series na kinawatay kag pangpagtiro sa syudad. Involvement in not only in mga drug-related activities or incidents. Isa nato ini suspect was also involved in mga series of thief and shooting incidents. Ginpanginwala naman ni alias Wawa nga halin sa ila ang droga. Nabakal mo na naman. Ila kayaging atag sa niya. Mga pulis man yun, hindi mo naman kilala, ma'am. Mga nagdakop sa amin, ma'am. Hindi dalhin sa amin niya, ma'am. Magluwas sa illegal nga droga. Na-recover man kay alias Wawa ang armas nga posible sunod sa kapulisan among gingamit sa pagtiro patay kay Nestor Gasilia Jr. sang Abril 2. Ang biktima ang nakuhaan pa sa isa ka sachet sang shabu. Ginpaidalom na sa paraffin test ng sospek. Lansihanay sa droga ang ginatanaw posible motibo sa pagpatay sa biktima nga sunod sa kapulisan kag grupo man sa mga sospek. Wala taman gina-discount ang possibility nga basi may kahilabtanan man siya dira. Yung may hindi pag-insindihan ay siguro sa bayra na inyo pagtagaay sa mga item. Ginpanginwala man sa sospek ang kahilabtanan sa krimen. Barkada man, ma'am. O wala gid niya, ma'am. Gabuligay mga kami na gani, ma'am. Samta, aminado naman ang utol sang biktima nga nagagamit si Nestor sang illegal nga droga. Nga abis ang mga ini nagbago na bangod sa iya nga nobya. Well, makukita gid up sa nagagamit din man na siya. Kung na nang ginapay naman hostisya. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso. One Western Visayas. Mga kapuso na tandog ang tagipusoon sang netizens sa sining Laragway kung sa diin makita ang paghatag sang sapatos ang isa ka estudyante sa iya classmate sa Pasay National High School sang March 31.
Suno kay Teacher Ferlie Joy Lanaria, nakita ni Julian Maratas nga daan na ang sapatos sa iya classmate nga si Den Gwen Zay Sumsyo kag wala ini isang suksukon para sa graduation sa grade 12 sa April 15. Rason nga ginhatagan niya ini. Emotional si Gwen bangod hindi ini makapati nga makabaton ini isang bag-o nga sapatos. Isa ini sa graduates na with high honors sa ila batch. Handom sini nga makatapos ang pag-eskwela sa piyak sang kapigaduhon. Madam Usubong ang naghatag sang bulig pinansyal para kay Gwen Zay. Nagpasalamat din po ako sa mga nagabulig po sa amin, hindi lang po sa akin, kundi sa aking mga pamilya. Sila kung mayad ka, hindi itong magpapabaya sa inyong mga parents kag sa pag-eskwela. Mga puso, northeasterly wind flow ang nag-apekto sa northern Luzon. Intertropical Convergence Zone o kunay TCZ naman ang nag-apekto sa bahin sa southern Mindanao. Samtang diri sa aton sa Western Visayas, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat nga tuga naman sa easterlies. Ginapaligmat sa gihapon ang mga puso naton ngayari sa landslide kag flood-prone areas ilabi na kung magbaskog ang ulan. Mahinay, tubtub kasarangan naman ang hangin kag balod sa rehiyon. Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.